Good afternoon po, brothers and sisters. Lahat ba pinagpala? Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. May baguhan ba tayo? Darating. Darating. Amen. O ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po, Sister Elsa. Pinagpala ding hapon, Sister Mona. Kumusta na ang anak ni Yahweh El Shaddai? Praise God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Amen. O wala na tayong bagong i-welcome natin o darating. O ngayon punta na lang tayo sa sharing portion. Amen. Sino ang unang magpatutuo sa kabutihan ng ating Diyos na buhay? O Sister Mercy. Paka natin, ating kapatid. Magandang hapon sa ating lahat. Gusto ko lang magpasalamat dahil in 2 days birthday ko, 54. Happy birthday! Walang count. Ayun. At gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Thursday group. Baka last na magbe-birthday ako ngayon dito sa Hong Kong. In 3 months, baka uuwi na ako. Hindi na baka, uuwi na ako for good. Yun lang. Pinakamasarap na pakinggan na hindi naman ako maraming perang uuwi, pero sinabi ng mga anak ko at pamilya ko na, Ma, kami nang bahala. So, pinagpapasalamat ko na kay Yahweh El Shaddai na, mapapaiyak yata ako sa lahat ng mga blessings na nasanggap ko for 15 years here in Hong Kong. Yun lang. Thank you. We miss you a lot, Sister Mercy. Ganon talaga ang buhay natin. Minsan, gusto na nating makapiling ang ating mga pamilya. Pero Amen. kahit na nandoon tayo sa Pilipinas, patuloy pa rin tayo magdasal, mag-aatin ng El Shaddai Fellowship kung saan mang lugar sa atin sa Pilipinas. Amen. Amen. Basta lagi lang natin iisipin na siya ang tunay na kadakilaan, pag-ibig, kabutihan at kapangyarihan. At kahit ninuman, hindi tayo iiwan ni Lord. Isa lang isipin natin na lagi natin siyang kasama at wag natin isipin na wala tayo kasama. Lagi natin isa puso natin at isa isip, kahit anuman mga hamon sa buhay natin, na lagi natin nandyan lang sa tabi sa buhay natin, Amen. si Yahweh El Shaddai. Amen po. Mayroon pa. Mayroon pa ba? Sister Janie. birthday celebrant. Okay, binabalik ko lang papuri sa kay Yahweh El Shaddai kasi ngayon birthday ko. So, Happy birthday, sister. yes. Thank you kay Yahweh kahit maraming pagsubok man is a blessing ako, sabi nga nila, pero thanks God kasi habang yung mga pagsubok na dumarating sa akin, habang nakakapakinig ako ng mga salita, yun yung nagpapatibay sa akin. So, thank you Lord. Tapos, sa mga blessing na binigay niya sa akin, thank you din. Amen. 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 At mayroon pa ba? Ikaw. Si Sir muna, magpapatutuo rin. Ako po, papahayag ko po, kay Yahweh El Shaddai. Kanina po nakita ko po yung employer ko noon na naranasan ko, di ba, nakwento ko sa inyo na nasubukan kung paano akong sampalin.
At may mga pagsubok talaga na, pero pinili ko pa rin na maging masaya. Kasi nandito pa ako sa gawain sa community na lagi sinasabi, love your enemy. Kaya kahit na nasampal man ako one time, nilutuan ko siya, nirespect ko pa rin siya. Sabi ko, sir, good morning. Nandito na po yung pagkain, dapat kumain ka na po. Parang nahiya siya. At kanina po, after 5 years, nakita ko po siya. Parang dapat magalit ako, sinakita ko siya eh. Sa lahat na mga ginawa niya sa akin, pero sabi ko, love your enemy. Nakita ko siya. Sabi ko na, sir, ni hao ma, laupan, wachachari, hao ma? Nagulat siya, parang na ano yung mga mata niya. Naisip ko kasi na, kung may nagawa man siyang mali sa akin, dahil na nasaktan siya kasi hindi na ako nagre-renew sa kanila, may mga pagsubok, temptation, tukso, pero hinahatid ko sa puso ko na, Lord, kaya ko to at hinahawakan ko na nandito ako at hindi mo ako pinabayaan. Thank you, Lord, at amen. Palakpakan natin si Sister mo. Now, isa pa, Sister. Palakpakan natin si Sister. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po, nagpapasalamat din ako kay Lord dahil birthday ko din po ngayong araw na ito. Happy birthday, Sister! For 20 years po, dito ako lagi nagbe-birthday at binigyan din po ako ni Lord ng bagong amo. Akala ko rin po magpo-for good na ako. Pero hindi pa rin po pala. Tuloy pa din po pala ang work. Thank you. Thank you, Lord. Thank you sa ating lahat. Salamat po. Amen po. Amen. Thank you, Sister. At tumayo na tayo lahat at patuloy tayong magpupuri at magsamba sa ating Diyos na buhay at sa ating opening prayer na si Sister Sister Banji. at ang ating El Shaddai ang ating Gospel preacher na Music Ministry, Hong Kong Chapter. At samahan natin ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa pangunahan ni Sister Jenny B. Amen. Healing by Brother Gonzales. Amen. 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 Praise you, O Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Ikaw ang aming Diyos noon at magpakailanman, na aming pinupuri habang kami nabubuhay. Panginoon, maraming salamat, O Lord, sa mga nagdaang araw na aming pagkatrabaho. Ganon din po, O Lord, kami po ay narito para hingin po ng iyong pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan namin, O Panginoon. Panginoon, andito po kami sa iyong harapan upang hihingi po kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. At ganoon din, O Lord, samahan mo po kami sa patuloy naming pakikinig sa mga banal na salita na iahayag ng aming elder disciple, si Father Bry Gonzales, O Panginoon. Ganoon din, O Lord, pagpalain mo po ang aming pamilya na sa Pilipinas, ang lahat ng dumadalo sa aming gawain dito sa iyong bahay, O Panginoon. Nawa, O Lord, magkaroon po kaming pagkakaisa at pagkakaunawa upang lumago pa ang aming grupong Thursday group, O Panginoon. Ganon din, O Lord, ang mga nakaline up na mga awitin upang makarating sa iyong luklukan, O Panginoon. Mang lahat ng papuri na aming ibabalik sa iyo, O Panginoon, upang sa ganon kami po ay karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ganon din, O Lord, maraming salamat sa araw na ito. Kami po ay magkakaisa ng papurit, maghandog sa iyo ng aming papurit pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng Inang Maria at ang banal mong Espiritu Santo na naghahari noon at magpakailanman. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Lahat ba'y pinagpala? Amen. May mga kapatid, tumayo po tayong lahat at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Taas po natin ang ating mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon.
Yahweh El Shaddai? Amen. Sabi nga po dito sa Timoteo, makibahagi sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa ipapanggawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayo magpuri dahil tayo po ay mga Army ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, tayo na po at ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Ang lahat ng magnificent army ng Diyos ay pwedeng sumayaw. Amen. Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikibaka. Pinipuno pa maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Magnificent army ng Diyos. Army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikibaka. Pinipuno pa maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo mga hinirang tinuturuan ng kabutihan upang magiging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban, nakakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Magnificent army ng Diyos. Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikibaka. Pinipuno pa maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Tayo mga pinitinirang tinuturuan ng kabutihan upang magiging panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban, nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Nakakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos, pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Di umaayaw kaming magnificent army ng Diyos. Amen. Tayo po ay mga magnificent army ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy pa tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon mga
mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng pag-ibig ng Diyos. I will hide
praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name. Hallelujah. 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 Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Ama, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, naming Panginoon at aming tagapagligtas, nang dahil sa iyong dakilang pagmamahal, Ama, sinugo mo si Jesus, namatay sa krus upang kami ay matubos. Salamat din sa Banal na Espiritu na siyang gabay at patnubay namin sa aming buhay sa araw-araw. Muli nagkakatipon ang iyong mga anak, ang thirsty group, upang ikaw ay patuloy na sambahin. Patuloy na makinig ng iyong mga salita, sapagkat wala naman kami magagawa talaga kung wala ka sa aming buhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang fellowship na ito simula sa matapos mangyari ang inyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Diyos natin, Diyos ng
purihin ng Diyos. Palakpakan natin siya. Ang mahal na araw, kaya sabi ng marami, bakit iba yung araw na yan, mahal? Kasi mayroong isang nagmamahal na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya ang tawag yan, mahal na araw. Okay? So, natapos na po yung ating series na pag-aaral tungkol sa the power of a pure heart. Kahapon po, the power of a new pure heart. Ngayon naman, ang ating pong pag-aralan, Thursday, Friday and Saturday, tatlo, part 1, the power of vision. No? Sabi ni Lord, my people perish because of lack of vision. Ang vision, ang mga tao sa umpisa pa lang, lalo na mga lingkod ng Panginoon, sa umpisa, ang ganda ng vision, pangitain. Nung dumami na at yumaman, yung vision na twist sa ambition. Amen? Kaya yung iba, nagkandidato na ng senador, nagkandidato na ganito. Alam mo yung vision, napakaganda yan. Ang Diyos nagbibigay niyan. Pero mag-iingat tayo, baka yung ating vision ay naging ambisyon na. Okay? So, para hindi tayo maligaw ng landas, lahat ng ating isipin, balakin, dapat isangguni natin sa Panginoon. Amen? Okay? Ang ating pagninilay hango po sa the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 up to 6. Ganito ang sinasabi. 5 up to 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Hindi ko na hinahangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang uhaw na puso ko. Hindi ko na hinahanggan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang uhaw na puso ko.
Amen. Palapakan natin siya. Siya ang higit nating kailangan. Hindi natin siya pwedeng ipagkumpara sa anumang bagay dito sa mundo. Amen. Ang Diyos, the creator of the universe, is not zero mention. Ang Diyos na ito superstar, the all superstar. Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Son of God. Yan ang title niya. Sa Philippians chapter 2, 5, 6 up to 7, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of Kings. Lahat ng tuhod ng mga hari, mga presidente, lahat na yan, luluhod yan sa paanan ni Jesus. Amen po ba? Amen! Tayo hindi na tayo pwedeng luluhod kasi nakaluhod na tayo. Thank you, Lord. Amen? Okay. Magsiupo po tayo. At sabihin mo sa iyong katabi, gusto mo mabuksan ang isip mo? Ayan. Vision. Nostradamus is a visionary. Kaya yung pong propesya ni Nostradamus ay hanggang ngayon, how many century, tuloy-tuloy pa rin. Amen? Hindi nyo ba alam? Hindi pa. Hindi nyo alam siguro na si Martin Luther is a visionary bishop. Kaya nga nagalit yung nagalit yung superior niya eh. No? Kasi yung vision ni Martin Luther, si Martin Luther isa pong Augustinian bishop. Kasi usap-usapan noon sa Iglesia Katolika, bakit napakabagal ang laganap ng Kristyanismo? Talagang mabagal. Kasi hindi maintindihan ng tao. Noong unang panahon kayo walang nagsisimba eh. Latin. Malay ng mga Pilipino yung Latin. Latin yung sinisermo ng pare, nakatalikod pa. Nakita niya? Ngayon, ang sinabi ni Martin Luther, ang dahilan ng pagbagal ng pagpalaganap ng Kristyanismo because of language barrier. Hindi magkaintindihan ng tao. Kaya ang sabi po ni Martin Luther, mahal na Santo Papa, nakita ko po na ang solusyon lamang para lumaganap ang mabilis ang Kristyanismo, i-translate sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. Alam nyo, ang taong visionary, yung nakikita mo, hindi mo makikita yung nakita ko. Yung nakita ko, hindi nyo nakikita yan. Ang taong visionary, laging sinasabi, darating ang panahon. Ang vision ko na, nagwawalis ako sa DWXI. Kasi airport yon. Lahat ng eroplano, nakikita ko darating ang panahon, sasakyan kita. Kaya yung mga nanood sa akin, nasiraan na daw ako ng ulo. Sabi ko, wala akong pakialam sa inyo, basta nakikita ko darating ang panahon, sasakyan ko mga eroplano na yan. Hindi ko naman sinabing ngayon, kundi darating ang panahon. Dumating ang panahon. Alam niyo ba kung ano yung panahon na yon?
kauna-unahan akong pinadala dito sa Hong Kong 1991. 1988, na-promote ako elder. 1991, inutusan ako ni Brother Mike dito sa Hong Kong. Itong kwartong ito, napaka-familiar to sa akin. Ano sabi ng pare? Yung pare dati dito, yung spiritual director, yung Kastila, na bigotilyo parang si Jesus Christ. Pag napuno nyo to, lipat ko kayo doon sa malaki, doon sa itaas. Ay wala pang isang buwan puno na to. Kasi ang mga baguhan noon, pag nag-welcome po kami, ang baguhan 50. Yung mga baguhan na dadalo, magugulat kayo, no? Tapos, lumago ang gawain dito sa El Shaddai sa Hong Kong. Papalit-palit kami dito, puro mga elder lahat. Si Brother Dante, yung si Leo Panelo, mga pillars of this ministry. No? Anong sinabi ngayon? Pag ikaw visionary, uunlad ang negosyo mo, uunlad ang ministry mo, uunlad ang iyong kabuhayan. Pati buhay mo uunlad. Kasi malayo yung pananaw mo. Yung iba nakikita nila, anong kwan yan? Isda. Sabi ni Brad, hindi isda, pera nakikita ko dyan. Bilhin ko yung lupa na yan. I-develop ni Brother Mike. O, di pera. Ano sinabi ni Brother Mike noon sa dumadaan kami dyan sa Ambel City? Sino nakapunta sa Ambel City? Taas ang kamay. Hindi nyo ba alam, 1980s pa lang, tinuturo na ni Brother Mike yun. Darating ang panahon, yung kwan na yan, palaisdaan na yan, mapupunta sa kamay ko yan. Nangyari ba? Brother Mike is a visionary leader. Hindi po siya yung ordinary leaders. Amen? Ngayon, iyan si Martin Luther nagalit yung Santo Papa. Alam niyo kung ba nagalit? Kasi sa Vatican I, ang structure ng simbahan ay triangle. Triangle. Ang pinakamataas, Santo Papa, Cardinal, Obispo. Ay, Obispo lang siya. Tapos pagsabihan mo yung Cardinal, nung panahon na yun, ang pinaka-powerful yung Santo Papa. Kaya nagkaroon ng tinatawag Black Pope. Kasi hindi ka makaupo sa trono pag walang basbas ng Pope. Kaya nga ang England, humiwalay sa Katolik eh. No? O anong sinabi ni Martin Luther? Sige, kung nagalit kayo sa akin, ang ginawa ng Iglesia Katolika, ginawang excommunicate, inalis si Martin Luther sa Catholic Church. Pero si Martin Luther, sabi niya, ayaw niya na sa akin. Nagsabi lang ako ng totoo na ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo hindi mabilis ang paglaganap dahil sa lingwahe. No? O ngayon, tatanungin ko kayo, nung umalis si Martin Luther, itinayo ba niya agad ang protestante? Kasi wala naman balak si Martin Luther na magsarili. Anong ginawa ni Martin Luther? Sumama siya sa Methodist. May nalalaman na kayo ngayon. Hindi yung mga, pag tinanong kayo, ano yun? Hindi ko alam yun Pagkatapos na sumama si Martin Luther sa Methodist, ay nakita ni Martin Luther na ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago.
nagtayo na siya ng sarili niyang samahan, ay ang Protestant Church. Protestante. Kaya tandaan ninyo bakit may protestante. Yan ba'y nagprotesta? Totoo. Kasi holy protest. Kasi hindi naman nagprotesta si Martin Luther dahil sa sarili niya eh. Vision niya yon. No? O ngayon, ano nangyari, Brother Boy? Namatay yung Santo Papa na nag-excommunicate sa kanya. Napalitan ng bagong Santo Papa. No? Sana si Cardinal Tagle na ang maging Santo Papa. 6 sila ngayon ang pinagpipilian. Pero ang pinaka-in-endorse ni Pope Francis ay si Cardinal Tagle. For the first time, pag nagkaroon tayo, for the first time na ang Pilipino ay mayroong Santo Papang Pilipino kung mangyari. Amen? Huwag kasi kayong magkuhan lang dyan sa Facebook niya, puro ganyan. Walang mangyayari sa inyo. Ako, 3 years ako, sa Singapore, araw-araw ang pinanonood ko, Discovery Channel at Geographic Channel. Yan po ang mga channel na walang chismis. Yan po ay, ang channel na yon ay informative channel. Huwag kayong sumama doon sa mga chismisan. Amen? So pagkatapos noon, alam nyo ba ang nangyari? Nung malaman, nung namatay yung Santo Papa, na tinanggal si Martin Luther. Alam mo, siya nag-announce sa buong mundo. Now, tama si Martin Luther. I-translate na natin sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. Kaya kung mayroong pasalamatan, si Martin Luther, magpasalamat tayo. Bakit nakabasa tayo ng Bisaya, Tagalog, English, Japanese, Chinese? Amen? Yun ang nangyari sa vision niya. President Marcos is a visionary. Punta ka sa Thailand, punta ka sa buong Asia. Lahat po ng tulay nila, skyway, naka-design, parang sa Pilipinas. Siya po nagpagawa ng blueprint. No? Amen? Lahat ng bagay, kaya tingnan po ninyo, ang isang presidente, dapat may vision ka. O ang isang hari, may vision ka. Amen? Ang isang kumpanya, bago ipa-register dyan sa Securities and Exchange Commission, may vision po yung company niyan. Ang church, mayroon ping vision yan. Amen? Ano ang vision ni President, logo niya? Bagong Pilipinas. Kaya ayaw ng mga taong ayaw magbago ang Pilipinas. Amen? Panahon ni Ramos, ang vision niya ay Philippines 2000. Si Gloria, ang vision niya sa Pilipinas, the strong republic. Ewan ko kay Digong kung anong vision niya nung panahon niya. Druga. Diba? Ang vision ni Brother Mike na lahat ng mga Katoliko mabuksan ang isip nila. Kaya pumasok ang El Shaddai Catholic Charismatic Renewal Movement 1984 sa Catholic Church, at ang gusto lang ni Brother Mike,
maging buhay ang pagsamba at pagpupuri ng mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon, napanood nyo yung pinasa ko yung sinabi ni Cardinal Tagle na sinabi ng Pope Francis. Sabi niya, mayroon akong isang lugar na puntahan sa buong mundo na pinakamalaking grupong nagpupuri sa Diyos ay sa Pilipinas. At ang grupong yan, ang pangalan ay El Shaddai. Amen? Ha? Kaya mahal na mahal po si Pope John Paul II, pati si Pope Francis, recognize the group of El Shaddai. Amen? Eh lalo na ngayon. Pag si Cardinal Tagle, pray natin na maging Santo Papa. Anong sinabi ni Cardinal Tagle? Duty ako kay Brother Mike. Nagyakapan silang dalawa. Kasi pinagamit ni Brother Mike ang El Shaddai Shrine sa global ng Catholic Church. Walang bayad yun. Libre. Yumakap si Cardinal Tagle at sinabi, Brother Mike, you are the gift of God in the Catholic Church. No? At doon ko nakita, nagmano si Brother Mike. Si Cardinal, hinawakan niya ang kamay ni Brother Mike. Ano yung kamay niya? What a mighty God we serve. Amen po ba? Kaya nakita na ninyo, ang taong walang vision, hindi po aasinso yan. Amen. Wala naman talagang mahirap. Alam niyo ba yung sinabi ng kauna-unahang sumali ang India sa Miss Universe? Pero sila ang naging, yung sinali na yon, ni-interview sa Maynila, sa TV. Alam mo ang sinabi niya? Ako po, maliit pa lang ako sa Tagalog, sabi niya, sumasali na ako sa mga beauty contest at ang ginagawa ng nanay ko, yung kurtina namin, yun ang ginagawa niyang damit ko, pang beauty contest. Tapos, sinabi pa niya, sa totoo lang, hindi naman talaga yung mahirap, ang mahirap. Ang pinakamahirap, yung taong walang pangarap at walang bisyon sa buhay. Kasi yung Miss Universe na yan, maliit na bata pa lang siya, kung saan-saan siya sinasali na magulang niya sa beauty contest sa India, ay nakita na niya na aakyat sa entablado at itatanghal siyang Miss Universe of the world. Nangyari yun. Amen? Ngayon, kung gusto mo gumanyan lang ang buhay mo, di wag mong buksan yung kaya sabi dito, the power of vision. Yung power na yun, yung power ni Lord. No? Pag binuksan ni Lord ang iyong pananaw, yung spiritual eyes mo, pag binuksan ni Lord ang iyong vision, makikita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita pa. At makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Amen po ba? Ang problema, maraming mga Kristiyano tulog. Walang kabuhay-buhay. Amen po ba? Maraming Kristiyano na tama na, okay na ito sa akin, Brad. Bakit? Wala ka bang pangarap? Wala ka bang pananaw para umasinso ka sa buhay? Tapos sumama pa sa mga chismoso. Hindi lang sumama sa chismoso. Sumama pa doon sa mga taong malas. Kaya minamalas ka. Sumama ka sa taong pinagpala, tiyak, pagpapalain ka. Sumama ka sa mga taong mayroong vision sa buhay,
magkakaroon ka rin ng vision sa buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Amen po ba? Yung topic ko, hindi ako nag-ulit ng topic, puno na ang isang notebook. Bumili ako ulit 2 notebook. Ha? Kaya lang, ito, mayroon pa ito bukas, part 2, part 3. 3 araw lang. No? Ngayon, ako'y natutuwa dahil nag-anniversary doon sa Japan. Sabi ng isang kaibigan, Brother Bay, year 2000 nandito ka. Almost 25 years na rin di tayo nagkita. Pero tandaan mo to, lagi kong nanonood sa talk mo sa Hong Kong. No? At hindi lang sa Hong Kong, buong mundo. Kaya pinalitan ko na yung pangalan ko, Brother Bay, kasi hindi naman ako kilala nila Hernani. Brother Bay, kilala ko. Ha? Kahit sa Pilipinas. Kaya ang sabi ko, ay ambot, 145 tayo. Kung yung mundo, kinakampanya natin, tayo pa. 145. Amen? Malapit na ang eleksyon. Sa tawag nito? Sa 16. Pupunta ang consulate doon sa para ituro sa mga yung paano magbuto ng online. Bakit siningit ko yun? Hindi lang sa inyo. May nanonood sa iba't ibang dako sa buong mundo. Oy, ito si Brother Bay. Bago iba, pamilya muna tayo. At 145. Okay. Yan na, may vision kasi si Brother Mike dyan. Hindi nyo ba alam na kung wala yung dating party list natin, naipasa na ang mga batas sa divorce, naipasa na ang batas sa same-sex marriage at saka sa abortion. El Shaddai Group po ang tumigil noon dahil may representative tayo sa Congress. Amen? Hindi yan tinayo para sa kung ano paman. Tinayo yan to protect the family. Amen po ba? Okay. Dito na tayo, ha? Ready kayo? The power of vision. What is the purpose of vision in the Bible? Ano po ang purpose ng vision sa Biblia? Ito po ang sinasabi, vision, though a comparable, have a different purpose. God uses vision. Tama. To reveal Himself, His glory, and to make Himself known and revealed. Throughout the Bible, vision of God and His sovereign lordship are needed in order to propagate His truth among humankind. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang nagbibigay. Vision is a gift. Gift of vision. Hindi naman lahat ng tao binigyan ng Diyos yan. Yung humingi lang. Lord, buksan mo aking paningin. Kaya tingnan mo, si Propeta Eliseo, di ba napaligiran sila ng ng maraming sundalo. Yung kanyang alalay. Ang sabi ng alalay niya, Lord, kasi Lord ang tawag doon sa boss nila eh. Wala na tayo, napaligiran na tayo ng napakaraming sundalo.
Sige, Hasi. No? Tapos sabi ni, ni Eliseo, anong marami? Mas marami tayo sa kanila. Sabi naman ng alalay niya, nasiraan ka naman ng ulo. Dalawa lang tayo, ikaw at ako. Tapos sabihin mo, mas marami tayo sa kanila. No? Isang kwan yun. Kapangyarihan. Ano sinabi ni Eliseo sa alalay niya? Yahweh, buksan mo nga ang paningin ng alalay kong ito para makita niya yung nakita ko. Ako, sabi ni, ipikit mo yung mata mo. Dilat mo mata mo. O, nakita mo yan? Yung simula dito hanggang sa bundok, may mga kabayo, mga mandirigma ng Diyos na nakapaligid sa mga kaaway natin. Sabi ng alalay, oo nga no. Kanina ang nakita ko, dalawa lang tayo, ikaw at ako. Pero ngayon, tingnan mo, mas marami pala tayo sa kanila. Kaya pag may problema kayo, mga taong visionary, hindi nila tinitingnan ang problema. Ang tinitingnan, hindi na tinitingnan yung malaking problema. Ang tinitingnan niya yung laki ng Diyos na pinupuri at sinasamba mo. Amen? Kahit may cancer ka, pag sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Sabi mo, hindi, Dok, mabubuhay pa ako. Di ba sinabihan din yung ating assistant elder, 1988, mamamatay ka na. Sabi naman ng kapatid nating ito, total, mamamatay na ako, di ubusin ko na lang yung natira kong panahon sa gawain ni Lord. Umatin siya sa gawain, Monday to Friday. Ako nung una, hindi pa naman formal. Nagbukas ako ng mga prayer meeting sa mga kanto, sa squatter. Nakita ko lagi yan si Paring Lito Rosanto. Payat na payat. Oh. Sabi niya, mabubuhay ka pa. Sabi ko. Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. O nabuhay nga. After 1 year, nung makita siya yung doktor, ang doktor ang nahimatay. Buhay ka pa. Sinong gumamot sa iyo? Kin Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Woo! Di ba? No? Hindi naman nakikita. Ang doktor, ano bang paniniwala mo? Sabi ng doktor o sabi ng Diyos? O yun. Mas malaki ang Diyos sa problema mo. Huwag kang magmukmuk dyan. Ha? Iniwan ka man ng asawa mo. Don't worry, nandyan si Lord. Sabi ni Lord, ito ako, mahal kita. Iwanan ka man ng lahat, ako hindi kita iiwan. Kaya, yung asawa mo makulit, tawagan mo mamayang gabi. Sabi mo, oy, number 2 ka na lang sa buhay ko. Sabi siguro ng asawa, bakit? May nakita ka na ba sa Hong Kong dyan? Sabi ko, meron na akong number 1 ngayon. Da? Lalo ng mga siloso. Asos. Maya-maya, chine-check yung asawa. Anong ginagawa mo dyan? Kumusta ka na? Amen pa ba? sabi mo ngayon, oy, wag mo akong istorbuhin ha. Kasi may nakita na ako ng number 1 dito. Number 2 ka na lang sa buhay ko. Amen? Alam mo, pag nasubukan ninyo, mag-pray kayo, Lord, buksan mo naman yung aking paningin. Lord, alam mo, pag binuksan ni Lord yung mata mo, magkaroon ka ng gift of vision, matuto ka ng mangarap. Yung mga bagay na hindi nakikita, galing yan. Yung mga bagay na nakikita mo ngayon, galing yan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang mga taong may gift of vision, malayo pa, sinasabi niya, darating ang panahon, maging mayaman ako. Amen po ba? Darating ang panahon, kami ang inaapi doon. Ay, kaya nga doon sa amin sa Negros eh. Ang mga pamilya namin doon, mga asindero. Kami asin lang, wala naman kaming dero.
Ang nakalulungkot doon, wala kaming bigas kasi naulila kami. Yung tatay ko namatay, tapos ilang kwan lang namatay din nanay namin. Kaming magkakapatid na 12, ay wala kaming inaasahan. No? Pag sinabi doon, pumunta ka nga sa tiyuhin natin o sa kamag-anak natin, hiram ka ng bigas. Papunta pa lang kami, may sasalubong. Wala dyan, walang tao yung bahay, walang tao yung bahay. Pero alam naman namin, may tao yun. Ang lungkot talaga. Nagtanim talaga ako. Sabi ko, ganito ba? Kahit kamag-anak mo, wala kang may isaing na kukuha nila. Malayo ka pa lang, hiram ako pera. Wala! Amen? Ang hirap ng ganun. Kaya nag-decide ako, darating ang panahon, aalis ako dito sa Negros. Ayaw kong mamatay na katulad ng mga kamag-anak kong namatay na mahirap. Kaya kapag gusto mong maghirap, kasi kasamahin mo yung mahirap. Ang pinag-usapan dyan, puro kahirapan. Kung gusto mo masinso, sumama ka sa mga mayayaman. Ang pinag-usapan doon, paano yumaman. Amen po ba? Ang mga taong visionary, hindi yan nanatili doon sa kinalalagyan niya. Amen po ba? Kaya nung nandoon ako sa Singapore, sinusundo ako ng kaibigan kong general manager ng PNB, mga marketing director ng malaking kumpanya, sila ang kasama ko. Pag mag-meeting kami, sabi ng kaibigan kong general manager ng bangko, Brother Bay, mayroon kaming meeting sa Conrad Hotel. Ihanda mo ang suot mong maganda. Ay mayroong mayaman doon na may-ari ng kumpanya, umuwi na sa London, iniwan sa akin lahat yung mga Amerikana, mga tuxedo. Nako. Pagsundo sa akin, naghihintay ng BMW doon sa ilalim. Nandoon yung kaibigan kong general manager ng PNB. Pastor yun kaya magkaibigan kami. O ano ngayon, pagbaba ko, nakatoksido ako. Mas magandang lalaki ako at maganda ang Amerikana ko kaysa inyo. Pagdating namin sa Conrad Hotel, ano sabi? This is my friend, is one of the bankers. Isipin mo, naging bankers na ako. Hindi niya alam, janitor ito nung una. Natuto ako mag-English doon. Dahil ang mga kausap ko, puro mang Englishero. Yun na nagturo sa akin. How to management, vision. Kasi pastor yun, yung general manager yun. Nagturo kami sa Singapore. Doon sa Batam, Indonesia, kumuha siya ng programa sa radyo. Ako ang utak. Kasi newscaster ako, broadcaster. Nag-design ako ng programa. Ang programa ngayon, Lingkod Pinoy. Tinuruan namin ang mga Pilipina. Kasi ang Pilipina doon, mahigit 350,000 na nakikinig lagi doon sa istasyon na yon sa Batam, Indonesia. Isla yung Batam, Indonesia. Wala namang istasyon ng radyo sa Singapore. Liit na lugar na yan Ngayon, ano sinabi sa akin ng general manager? Isasalin ko sa iyo, Brad, yung alam ko. Sabi ko, yan ang maganda. Naging kaibigan kami. Nung malaman ko ngayon, sabi ko, nasaan na nalipat sa London, Brother Bay. Ano, susunod ka doon? Kita mo? Kung gusto mo talaga, wag maliitin sarili mo. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung yumaman sila, yayaman ka rin. Kung pinagpala sila, pagpapalain ka rin. Woo! Amen!
Buksan mo lang mga mata mo. Ha? Hindi ka pangit, maganda ka. Sabi mo sa sarili mo, maganda ako, gwapo ako. Pag sinabi sa iyo, pangit, sabi mo, sira ang mata mo, duling ka. Woo! Amen? Di ba lagi sinabi ni Brother Mike, gwapo siya? Oh. Ay, naku, ambot sa inyo. Yan, ha? Ay, mga tinuturo ko, pakinggan nyo, gawin nyo. Ha? Okay. Ang sabi pa dito, what is the spiritual meaning of vision? Vision can be defined in a many ways. But in this context, vision is the ability to perceive or see God plan. O, tingnan mo. Pati yung plano ng Diyos sa buhay mo, malalaman mo eh. Amen po ba? And purpose and the ability to pursue them. A vision is a something seen in the dream, trance, and a religious ecstasy. Religious. Di ba? Napunta tayo sa religious. No? Malaman ba natin, yung sinasabi lagi ni Trump, this nation will great again if the people back to God. No? Kasi Trump ngayon, mahirap kalabanin nila yan. May Diyos yan eh. Ano sabi niya? My boss is Jesus Christ. Amen? Kaya nung sinabi ni Trump, nung siya nagkuhan, no. In the United States of America, dalawa lang kasarian dito. Male or female. Oh, pwede ba nilang salungatin yun? Eh, nagbabasa ng Biblia yan si Trump. At si Trump, Kristiyano yan. Amen po ba? No? Tayo mga Katoliko, lahat ng bansa sa buong mundo, may batas na sila ng divorce. Only one in the Philippines. Philippines lang ang walang divorce. Philippines lang ang walang abortion, same-sex marriage. Philippines lang yung walang euthanasia na batas. At Philippines lang ang walang death penalty. Bakit? Dahil mahal na mahal ng mga Pilipino ang Diyos. Ipaglalaban natin ang prinsipyo ng Diyos. Karamihan mga bansa nakiayon na sa mundo. Amen? Amen pa ba? Ayaw nila magparami. Kaya nagdi-decrease sila ngayon. Tingnan mo yung Finland. Nag-welcome sila ng almost 2 million Pilipino. Ang Japan, nung galing ako doon, sa mga palaruan, wala na po mga bata naglalaro. Tinigil na nila ang panganganak. Kaya 70 million na lang sila yata ngayon. Tayo, 120 million na ngayon. Amen? Amen po ba? Ang utos ng Diyos, go and multiply. Hindi po sinabi ng Lord, go and magpigil kayo. Amen? Ha? Kaya problema ngayon ng iba't ibang mga bansa, bakit ang Pilipinas napakaraming caregiver, 13 million around the world, seafarer, nurses, caregiver, DH, darling of the house, mga katulong. Ha? Kaya bumagsak noon, alam niyo ba ang nangyari noon? Bumagsak ang lahat ng bansa sa buong mundo na magkaroon ng global economic crisis, but the Philippines is remain stand. Bakit? Yung mga remittances ng mga OFW, wala pong paltos yan. Amen?
Sobra-sobra pa. Isipin mo nung sinabi sa amin sa Singapore noong 1985, 86, sinabi ni Secretary Saludo, you know, kung wala lang ang OFW natin sa buong mundo, isa tayo sa bumagsak na bansa. Kaya lang ang remittance ng mga OFW umaabot ng 18 to 20 billion dollar yearly. Amen? Kaya kayo talaga ang tunay na hero. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen! Yan. Especially, the vision, a supernatural appearance that usually convey as a revelation. Yan. Revelation. Ang tawag doon, press revelation. Alam mo, tinanong ko kagabi, sabi ko, Lord, ano bang susunod na topic? Nagtatanong ako kung ano yung Kaya sinunod ko yung the power of mind, the power of pure heart, the power of determination. Alam mo, abang ako nagkakape, the power of vision. Amen? Ito, mapalad kayo kasi kauna-una kayo tumanggap ng power. Mawala na po yung kili-kili power ninyo. Amen? Okay, dito na tayo sa huli. There are 3 types of vision. Ako kasi marunong ako yung oras. Paano masunod ang Diyos? Yung oras di mo masunod, ang butse mo. Number 1, tandaan nyo ito panoorin nyo kasi i-share nyo yung video natin sa mga kaibigan nyo. There are the 3 types of vision. Ito yung iuwi ninyo, no? Vision of mind. Tingnan nyo. Number 1, vision of mind. Kaya ang sabi na, Lord, Panginoon, sabi ko, open your mind, open your heart, and open your heart to the Lord. Okay? Vision of mind, this vision clearly flashes in the mind and an instance. No? Nagpa-plus lang to sa kwan natin eh. Kaya nga, ang mga visionary, may hawak laging ballpen yan. Nung sinabi ni Brother Nards, pakamatay, hirap na ako. Nung lalaslasin niya yung kanyang pulso, may nagsalita sa loob niya. Wag. Anak, ibigay mo ang buhay mo sa akin. Sabi naman ng malakas na tinig. Kasi nabuang na nga siya, may drugs, mayroon. Sabi naman kasi, para mawala ng problema mo, pakamatay ka na. Pakamatay ka na. Pakamatay ka na. Pero may busis nila, wag, bigay mo sa akin ang buhay ko. Nung napanggit niya yung audible voice sa loob ng kanyang puso, sabi, ibigay mo ang buhay mo sa akin, anak, gagamitin kita. Doon niya kinumpos yung awiting, sa'yo ang buhay ko. Yan, awitin natin mamaya, ha? Ito ay alay ko sa'yo. O yun. O ngayon, dalawa na ang kotse ni brother, mayaman na siya. Bakit? Ibinigay niya ang buhay. Preacher, oo. Sa mga taga Batangas, paborito siya sa Batangas. Oo. Preacher sa Batangas. Sabi ko Brother Nats, ano ba ulam? Siya, sir, gatae. Okay. Number 2. Number 2. Open vision. Open vision. A kind of vision where you see something openly. Open vision. Alam mo kung buksan mo lang talaga yung pananaw mo, marami kang makikita. Buksan mo yung isip mo, marami kang maiisip na magaganda. Amen po ba? Amen. Ayun. Kaya nga yung kumari ko, may kukwento ko sa inyo, bilyonarya siya ngayon. Yung mga shell sa dagat, sabi ng kwan doon, Lord, ang daming mayaman, bakit ako mahirap? Anong sabi sa kanya? Kung mayroon lang pupulot sa shell na yan, yayaman. Ang ginawa niya, yung mga shell na nagkalat,
Yung busi, sinunod niya, inipon niya. May dumaan ang Amerikano nag-jogging doon hindi, atsi mo na ako. Ha? Hindi, vision niya na. Kung lang yan. Ha? Alam mo nangyari sa kanya? Pinulot niya, nadaanan ng Amerikano. May nakita ang Amerikano ng rears. Mayroong rears na isang piraso lang, kalahating milyon ang halaga. Oh. Saka na yun, ikwento ko bukas na. No? Number 3, magsitayo na kayo. Number 3. Transvision. Ano yung transvision? In Act 10:9-17, and the Bible narratives of how open feel into trance. Yung sa gawain, nakita niyo yung malaking rally, may mga sumisigaw daw na, sinabi ng Panginoon, magsisi kayo. Ha? At ito ang pinasasabi ng Panginoon. Yun yung mga kuwan na yun. Isa rin sa klase yan na kuwan namin nung unang panahon na mayroong nagtatrans doon sa malaking rally. Ha? May sinasabi tungkol sa Pilipinas, pero nangyari ngayon yun. Ha? Yung vision na yon nangyari. No? Tapos may nagsasalita pa doon sa karamihan yan, alam mo, sa retreat, yung mga workers lahat, bigla na, sinabi ng Panginoon. No, pero hindi niya alam yung sinasabi niya. Ha? Nakikita niya, ganun din ang mangyayari. Ako ang nakikita ko dito sa Hong Kong, lalago kayo ulit. Amen? Pag nabuksan ang inyong mga mata at magkaroon kayo ng pangarap, magkaroon kayo ng vision na makaakay ng kaluluwa, maniwala po kayo, ang daming blessing na ibubuhos sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako. gamitin niyo. At sa iyo na ang buhay kong ito. Taas ang kamay, pigit ang mga mata. Hallelujah, Jesus Christ. Sa iyo Ang buhay ko ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. sa iyo O ang buhay ko ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais ko, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangalan
ibalik ang tao sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Lord, buksan mo po ang mga mata ng aking mga kapatid para makita nila yung future nila. Makita nila yung mga pangarap nila, Panginoon, na wala naman talagang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, lahat magagawa mo, Panginoong Diyos. Bigyan po sila, Panginoon, ng mga mithiin nila sa buhay. Sabi mo, Lord, mapalad ang mga taong nagmimiti na makasunod sa inyong kalooban, sapagkat anumang kanilang mga minimiti, ibibigay mo sa kanila. Pagpalain mo, Lord, palaguin mo po ang Thursday group na patuloy para silang magsikap na mag-akay, sapagkat sinabi mo sa Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Pagpalain mo ang bumaghapong ito sa araw-araw, pati ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga employers. At bawal silang magkasakit dahil bilang mga OFW, ang puhunan lang po nila, Lord, ang kanilang kalusugan. Health is wealth. Iyan po ay ang tanging dalangin ko na maging malusog sila sa araw-araw. Ito ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless sa inyong lahat. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal.
kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang hell silang susubaybay. Kahit sang dako ikay maparoon, tsak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilail ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow.